Good morning! Happy farming everyone! So, sa araw na to nagpa-traktora tayo para sa tatamnan ng mais. Ito yung part ng palayan na medyo mataas kasi 'di ba? Nasira yung ating patubig na ginagamit. So, mahirapan yung tubig na nanggagaling sa irrigation umakyat. Kaya mais yung tinanim natin. So, pangalawang taniman na ulit ngayon ng mais. Tapos, sinabay na din natin yung pagtatamnan ng ating palay para isang yuba ng lupa para nabubulok. Yan. Kasi sa susunod na buwan pa naman ang takbo ng tubig sa irrigation. Yan ang ating tinatamnan ng palayan. So, ayan, nababalitaan nyo naman ngayon ang pagpapalay napakababa ng ating naging presyuhan ng palay ngayon 12, 15 pesos, ganyan. Depende sa variety ng palay. So anyway, sinabay ko na din siya. Kahit syempre nag-aantay tayo ng mga libreng binhi mula sa DA o Department of Agriculture. So ito yung taniman ng mais. So sa mais, medyo maganda yung ating kitaan last cropping kasi 25 ata yung pakyawan ng kilo ng mais. So per kilo na din siya ngayon binebenta. Bukod pa yung mga binebenta natin sa labas. Kaya kahit papaano maganda-ganda din yung balik ng investment. So ngayong cropping, sana hindi tayo bagyuhin. Kasi alam nyo naman, ang talo natin sa pagmamais, pag tayo ay binagyo, ayan, nagtumbahan yung mais, mahirapan siyang makarecover sa pagbunga. So anyway, laging positive lang naman tayo. And sa tagal na din naman nating nagtatanim, marami ng beses tayong nalulugi pero ganun pa rin, tuloy lang ang buhay. Ang variety nga pala nating tinatanim is yung hybrid na sweet corn. Pero ngayon, naghalo tayo ng yung variety na puti, yung sweet pearl. Iswes ata yung brand niya. Yan, masarap din yun, yung lagkitan. May last time kasi pag nagtinda kami, hinahanap puti din. So, yun, maganda din siyang ibenta. So, ito muna yung tinatanim namin, mais, kasi hindi siya masyadong takaw sa oras. Alam nyo naman, nagtitinda pa tayo. Hindi tayo makapag full time. Kasi pag mga ibang variety ng gulay yung itatanim natin, tulad halimbawa ng talong, ganyan, talagang halos maghapon nakatutok ka. Lalo na pag sa gamasan, lalo na sa pag popos ng pag-spray ba ng mga insecticide, kaya kailangan medyo tutok. Tong mais naman hindi naman siya ganun ka konsumo sa oras. Kaya madali naman siyang i-manage. Yan. Dapat nga kamoting kahoy. Kaya lang wala pa kaming pinhi ng kamoting kahoy. Madali din yun pagkatanim mo, i-manage mo lang sa damo. Ayan, after 6, 7 months, ayan, pwede nang hukayin. Kaya lang hindi na siya timing sa tag-ulan. Tsaka yun, kamoting baging, maganda din siya itanim. Kaya lang yun nga, alanganin na tayo sa tag-ulan. Aabutan na tayo ng tag-ulan. Dito pa naman pag tag-ulan sawa ka sa tubig, pag tag-araw kulang ka naman sa tubig, baliktad Hindi mo mawari na ang panahon. Sa bagay, sa lahat naman ng bagay ay para namang sugal. Hindi naman sigurado. Ito naman wala ding assurance gawa ng sa panahon. Kaya mahirap po ang maging magsasaka. Mapapalay man yan o anumang uri ng gulay o ng cropping, talagang kailangan buo loob mo din. Ganun pa man, parang nagsimula ako 2011 sa pagbubukid-bukid. So, patuloy pa rin naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit may pagkakataong nalulugi, ganyan, simula ulit. Nagsisimula ulit. Kaya kailangan medyo ang loob mo hindi madaling panghinaan. 'Di ba? Sa pagpapalay naman ay syempre magkaiba sa gulay, no? Ang palay kasi ngayon, ang presyo mababa. Sa pagpapalay ko, umabot lang ako sa presyo 23 ganyan. Usually
presyo ng palay 17, 18 ganyan, hanggang gano'n lang 'yan naglalaro.